Hindi gumagalaw, nanghihina at biyak ang likuran. Ganito ang itsura ng pawikan nang makita ng isang diver sa Puerto Galera. At ilang araw na ang nakalipas, ganoon pa rin ang lagay ng pawikan. Kasama ang ilang divers, LGU, mangingisda, bantay dagat at iba pang veterinaryo, nagkasa kami ng isang rescue mission. Isang sugatan at nangihinang Philippine Eagle ang na-rescue noong March 18 sa Apayao. Nakitaan siya ng 3 bala ng airgun sa katawan. There is no signs of injury. Meron siyang konting damage, probably from the enclosure. Mag-observe muna yan. Pagsikat ng araw, simula na ng misyon. Dito po sa may buya po ng mga Kailangang iahon ang pawikan para magamot ito. Para mas mabilis ang search and rescue operation sa pawikan, naghiwa-hiwalay kaming divers. Ang team namin sinalubong ng naglalakihang pawikan. Nagpatuloy ang paghahanap, kaya lang hindi namin agad makita. wala. Hanggang sa isang diver ang nakapagturo kung nasaan ang pawikan. Where did you see the turtle? Monkey Beach, he is wounded. I think he's dying. Ang prayers ko lang is makuha pa natin siya at hindi pa huli ang lahat. Magamot natin, magawa natin ang paraan. No? Malaki daw, yun ang lahat ng sinasabi nila. It's huge. So it's for it to reach that size, tansya natin mga 30, 40, or 50 years old na itong pawikan na to. Plus, this is a male. Kaya kukunti na lang ang male na pawikan ngayon ay pinapanganak. Sana maabutan pa natin. So i-secure muna natin yung net doon sa ibabaw ng pawikan bago natin siya hanguin. So wala tayong idea kung ano yung strength level niya ngayon. Kung mahina na ba, lethargic o active pa rin, hindi natin alam. So let's expect the worst na malakas pa siya. So we have to talk. Balot. Okay? You, baba. You, baba. Tapos po ilalim ba ganon. Communicate na lang, ha? So usually yung mga yung pawika na yan, doon nila nakikita sa may puerto, malapit lang daw doon. Ngayon na, andito na, it's around 60 feet. So medyo malayo na siya. Hindi ko alam bakit siya pumunta na dito sa lugar na to. Maybe it's, ayun na. Oh, let's go! Pumunta kami sa Puerto Galera para i-rescue at gamutin ang isang pawikan. Kung hindi magagamot ang pawikan, posible itong mamatay. Hindi madali ang pag-angat sa dagat ng pawikan. Lalo mahigit 1 metro ang laki nito at may bigat na 3 sakong bigas.
Doon na lang tayo. Tabi tayo sa tabi. Atras. Paparo. Ilalim, magkati bibitawan, ha? Sige, pare, bantay. Oh, ilalim. So, let's go. Iangat natin din yung ulo. Baka puipihet. Ito na. Baka pwede na dito. 1, 2, 3, gawa natin yung first objective natin, no? So this is a 3-stage procedure. First stage natin is yung recover the patient, ilagay dito sa boat. Ang sugat ng pawikan, posibleng dahil sa tama ng propeller ng bangka. Sa pag-angat nito para huminga, eksaktong may dumadaang bangka. Sa loob. Isod natin dito ang angat kasi may biyak po ito eh. Biyak. So hindi, dito na lang ang hawak. Dito ang hawak at saka dito, no? Patagilid lang muna. Papuntay mo sa akin yung pride. Wag lang pong hawakan dito, ha? Kasi ito biyak siya. So pag uusos yan, sasaluhin nyo na ng katawan. No? Pare, take isa. Tapos may sasalo dito sa likod. Pagtulak, okay, 1, 2. Salo. Alright. Dexter. Yung net, hawak. Pati yung net. Salo na katawan, sa katawan. Narangin na katawan. Yung buntot na, baka patong nila. Yan. Wait. Binigyan ko na siya ng local anesthetic. Medyo tsaka ng pampakalma, kaya medyo kakalma na ito. Isang lalaking green sea turtle ang aming na-rescue. Endangered ang bawat pawikan, kaya mahalagang maisalba. So, hindi na siya masyado nag-struggle kasi tumalab na yung local anesthesia natin. Kaya gano'n, no? But we only have a window of 2 hours for us to be able to accomplish everything, no? Sa timbang nitong 177 kilos, tinatayang nasa 50 taon na ang pawikan. If you notice, necrotic na eh. Yung sinampa natin siya doon sa bangka, medyo may amoy na. Yung rotting tissue, rotting flesh yung naamoy natin. Kung hindi magagamot, maaaring mamatay ang pawikan dahil sa infeksyon. May parte ng sugat na nabubulok na. Tinatanggal ko lang itong mga infected tissues, no? Siguro more than a week. Sumailalim sa shell fracture repair ang pawikan. Ito kayang i-dikit kasi bulok na. So we're left with the option of just amputating this last scute. Didikit natin to using metal wires, no? Yung healing ng bone for sea turtles or turtles in general, reptiles, no, would take around 3 to 6 months. Ngayon, ang ginawa natin to cover the wound, so it will allow the healing to take place, and then ma-start natin yung healing process. Stable naman siya. Pagdidikitin natin ang mga naghiwa-hiwalay ng parte na shell nito. Okay na. Sorry, boy. Importante ang shell ng pawikan. Ito kasi ang kadugtong ng kanilang buto. Ang turing na iba ay bahay na nagbibigay sa kanila ng proteksyon laban sa mga predator gaya ng pating. Pagkatapos na mahigit 2 oras na operasyon, kailangan namin siyang dalhin sa isang pasilidad para maobserbahan. Gusto nyo yan? Sige na. Aray ko! Temporary, dito yung magiging temporary enclosure niya while we're treating, no, we're giving medication. Sa videong ito, nagpapahinga ang babaeng Philippine Eagle na si Nariha.
nililinis ng ibon ang kanyang katawan. Maya-maya pa, susubukan ng ibon na makalipad sa loob ng kanyang enclosure. Makikitang nagpapalakas pa lang si Nariha. Na-rescue kasi siya mula sa pagkakatrap sa kabundukan ng Apayao. Pinuntahan ko ang lugar kung saan nakita ang agilang si Nariha. Sa gubat daw noon si Ariel nang makita ang agila na natrap sa silo. May sugat sa paa at nangihina raw nang makita niya ito. Anong ginawa mo nung nakita mo? Sako ito. Nilagay nila sa sako, Dok. Nilagay nila doon sa kulungan. Ito raw ang unang beses na makakita ng Philippine Eagle ang mga residente rito. Bakit hindi mo siya pinakawalan nung araw na yun na huli sa trap? Tamo bigado sikil na di piyan to petaranan kam. Hindi daw niya pinakawalan, Dok, dahil may tama yung paa. May tama. Naawa. Oo, gusto niyang alagaan before na ikuan niya. Kasi alam niya na Philippine Eagle. Agad na rinespondehan ng DNR at Philippine Eagle Foundation ang agila. Kinuhanan siya ng blood sample at dito nalaman na isa siyang babae. Kaya siya pinangalanang Nariha Kabugaw, na ang ibig sabihin ay Beautiful Kabugaw. May brood patch o palatandaan din si Kabugaw na may inaalagaan siyang batang Philippine Eagle. Pagkatapos ang halos isang buwan na rehabilitation, naging fit for release na si Kabugaw. Sige pa. Wow! Philippine Eagle. Makikita natin ito yung mga injury niya na natamo doon sa silo. Isa sa trabaho namin ang tumulong sa pag-rescue ng mga wildlife in need. Pero ang tunay na layunin nito, maibalik ang hayop sa tunay nilang tirahan. Dito sa Baguio, may isang grupo ng mga estudyante na gumagawa ng rescue at release operation sa lugar. It's already past 5 o'clock and we need to be fast dahil magdidilim na. We need to release itong mga brown rat snakes na ito. Into a safer place. The moment na na-feel niya na ito na yung kanyang habitat, mas nagiging aggressive na siya. Oh. Okay, you're free. Yun. Time to go. Amazing, ano? Alam niya kung saan punta niya. Papunta doon, hindi dito sa road kasi yung mga vibrations na yan. Isa, naririnig nila yan. Okay, go now. Nakuha raw ang dalawang rat snake malapit sa lugar ng mga tao. Pero imbis na patayin, pinarescue sila ng mga residente. Non-venomous ang mga brown rat snake. Nakakatulong pa sila sa pagkontrol ng mga peste sa gubat tulad ng daga. Kaya mahalaga na ma-release sila sa wild. Samantala, Sige pa. Wow! Philippine Eagle. Makikita natin ito yung mga injury niya na natamo doon sa silo. Pero gumaling na ito. Nakita ko yung kanyang leg band, ano? Anong number siya? 73? 73. Ibig sabihin, So meron tayong coding, Doc Nielsen, for all of our tagged eagles. So unique yung code sa kanya. And then blue leg band binibigay sa mga female eagles natin.
sa right leg, and then green leg bands naman for males sa left leg naman. Bago tuluyang i-release sa wild, kailangan munang lagyan si Nariha ng transmitter. Paraan kasi ito para matrack siya. Meron silang na-observe dito na brood patch. So yung brood patch, nandito yan sa dibdib niya. Itong part na yan, pag hindi sila nag-incubate, maraming balahibo yan. Pero when they're starting to incubate their eggs or brood their chicks, importante na mawala ng feathers dyan para mag-generate ng heat. You know, when you feel it, it's very warm. Meron siyang sugat dito. Ito yung sa report na ginawa ng vet sa Lawag na merong entry ng bullet. Ito yung tinatawag na wing web. So yung kanyang left wing web is may tama. It's an old bullet wound. Digits are complete, they're intact. Walang fracture yung mga talons niya. The right eye, cornea looks clear. There are no scratches. There is no signs of injury. Meron siyang konting damage, probably from the enclosure. Kasi wild siya, natural na minsan gusto nilang tumakas. And susugatan yan. Pero very minor lang yan, ano? Kasama ang DNR at PEF, dadali namin si Nariha sa kanyang release site. Masyadong mainit sa labas, kaya sa loob na siya ng sasakyan inilagay. Pagkatapos ng 10 minuto, narating na namin ang release site. Mag-observe muna yan. Sa wakas, nakauwi na si Nariha. Hindi na namin pinalagpas magsagawa ng Information Education Campaign o IEC sa mga residente dito sa lugar. Kayo ang magiging katulong niyan. Pag hindi natin sinama ang komunidad, lahat ng conservation efforts ng gobyerno, ng mga conservationists, hindi magiging successful. We think it's possible na pwede nating i-reintroduce or translocate yung mga surplus birds, yun yung tawag namin sa kanila, mga unpaired, immature birds sa Mindanao. And you're right, we think na occupied na lahat ng mga suitable habitats sa Mindanao. And then may mga surplus birds na tayo. Interestingly, base din dun sa species distribution modeling na ginawa, may mga forest sa Luzon na we think are vacant na pwede tayong mag-translocate or mag-release ng mga eagles. So for instance, ang forest sa Subic, and then Bataan, Zambales, and Mount Banahaw, wala nang mga Philippine eagles found in these places. Ang endemic na Philippine eagle makikita sa Mindanao, Samar, Leyte at ibang parte ng Luzon. Sa ngayon, nasa 130 pairs pa ng haring ibon ang nasa Luzon. At pangatlo si Nariha sa mga nai-record ng sightings dito. Achievement para sa amin ang makapag-release ng wildlife.
Pero ang totoong tagumpay ay kapag natutunan na ng tao na tulungan ang mga hayop na nangangailangan. Walang atrasan para sa kalikasan. Doc Nielsen Donato, Doc Ford Resyo. maraming salamat sa panonood ng Born to be Wild. Para sa iba pang kwento tungkol sa ating kalikasan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel.